Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hanggang saan ang narinig mo? Tanong ni Rafael kay Sophia na halos manigas na sa kinatatayuan niya. Bukod sa ito'y nagulat sa biglaang pagsulpot ni Rafael, nakaramdam siya ng takot at nerbiyos dahil sa mga sandaling ito, alam niyang walang epekto kung di siya magsasabi ng totoo. Sa part na sinabi mong di ka mag-aaksaya ng oras para ligpitin ang kalat nila, ani Sophia na pilit itinatago ang kanyang kaba. Hindi ko sinasadya na marinig ang mga yun. Kanina pa ako naglilibot dito sa garden ninyo at bigla ka na nagsalita sa kung saan. Syempre, ang weird naman kung tatakpan ko magkabilang tenga ko para lang di marinig ang pag-uusap nyo. Kaya nakinig ka? Hindi ako nakinig. Narinig ko lang. Alam mo naman siguro ang pagkakaiba ng dalawang yun. Hindi umimik si Rafael. Nanatili ang mga mata niya kay Sophia na hindi nagpatinag sa mga titig niya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba kayong klaseng mga tao? Pagpapatuloy niyang tanong. Hindi naman siguro kayo mga kriminal, hindi ba? Paano kung sabihin kung iyon nga kami? Tanong ni Rafael, anong gagawin mo? Si Sophia naman ngayon ang hindi nakasagot. Inalis nito ang mga tingin sa kaniya at mababaka sa mukha nito ang pag-alala. Alam mo, hindi ko alam kung nagbibiro ka lang ba o totoo yung lumalabas sa bibig mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na kaya ako narito ay dahil sa deal natin. Hindi ko gustong madamay sa kahit anong gulo na papasukin nyo. Labas ako sa mga yon, ani Sophia saka tumalikod at nakahanda na magmarcha paalis nang hilahin siya ni Rafael pabalik dito. Huwag mo akong talikuran, hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Buti naman na nasa mood ka na nakausapin ako, ani Sophia sabay bawi ng braso niya. Ilang araw na ako nandito, pero ngayon mo lang ako nilabas. Nagtatampo ka ba? Hindi mapigilan ni Rafael ang sariling mapangisi sa nakitang reaksyon ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Babawi ako ngayon sa'yo. Kilabutan ka sa sinasabi mo. Hindi bagay. Naglakad si Sophia papunta sa pahingahan kung saan siya nakatambay kanina. Sumunod sa kanya si Rafael na hindi maalis ang mga tingin sa likuran ng dalagang kasama niya. Naupo sila pareho sa silya kung saan magkaharap ang dalawa. So ano na? Kailan ba natin gagawin ang bagay na yon? Mas lalong lumawak ang ngisi sa mukha ni Rafael. Masyado kang sabik at agresibo. Dapat ba akong matakot at kabahan sa'yo? Excuse me? Sa akin mo pa talaga tinatanong yan ha? Hindi ba't ikaw nga nag-offer sa akin ng bagay na yon? Gusto mo ng anak? Okay, kaya kitang bigyan. Pero paano yun mangyayari kung lagi ka palang wala dito sa inyo? Hindi mo ba ako mahihintay? Nagsalubong ang kilay niya pero pinili pa ring sumagot ng natural. Pwede naman, pero gaya nga ng sabi mo, hindi naman isang beses ginagawa ang bagay na yon para makaubuo, diba? Kumbaga, try and try until you succeed. So bakit hindi na natin itry ng maaga? Sandaling hindi kumibo si Rafael. Isinandal niya ang likuran sa silyang kaninang inuupuan at pinag-cross ang magkabila niyang braso. Sabi ka na bang makuha ang pera at bahay na ipinangako ko sa'yo? Mabilis namang umuyos ng tingin si Sophia
kaya doon nakumpirma ni Rafael ang hinala niya. Bakit? Masama ba? Anong malay ko, baka lukuhin mo lang ako. Hindi kita ganun kakilala, kaya hindi ganun kalaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ganun rin naman ako. Wala akong tiwala sa'yo. Inilabas ni Rafael ang isang papel kung saan makikita ang maraming numero at ilang pangalan na pamilyar sa dalaga. Para sa ikatatahimik ng isip mo, bayad na lahat ng pinagkakautangan mong tao. Pati na rin yung mga illegal lending apps na pinatos mo. Wala ka ng problema. Napanganga na lamang si Sophia habang pinagmamasdan ang kabuuang halaga ng perang binayaran. Sa sobrang laki, malamang tumanda na siya pero wala pa rin sa kalahati ang nababayaran niya. Bigla tuloy siyang napaisip sa hulog ng langit nga ba talaga ang taong nasa harapan niya. Iyong bahay, may pupuntang architect dito bukas para kausapin ka. Ikaw na ang bahala na mamili ng sailang bahay na gusto mo. Kung gusto mo, yung pinakamahal. Walang problema sa akin. Dagdag pa nito, kaya mas lalo lumuwag ang pakiramdam ni Sophia. Isa itong malaking kaginhawaan para sa kanya. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat dahil pwede kong bawiin lahat ng yan sa oras na di ko tumupad sa pangako. Seryosong sambit ni Rafael. Saka tumayo ito sa kanyang kinaupuan. Hindi ako nagmamadali, pero hindi ko rin gusto ang mainip. Hanggat walang bata, dito ka sa poder ko mananatili. Walang problema, sagot naman ni Sophia. Pero may gusto pa sana akong itanong sa'yo kung ayos lang. Go ahead. Ano pala ang pangalan mo? Tanong niya. Puro boss, bossing at senior ang naririnig kong tawag nila sa'yo. Kaya di ko alam kung paano kita i-address. Isang mahinang tawa ang muling pinawala ni Rafael bago sagutin ang tanong ng dalaga na inosenteng nag-aabang sa isasagot niya. Rafael Garcia, sagot niya. Pero pwede ring Amore kung saan ka komportable. Amore? Ano yun? Palayo mo? Tanong pa ni Sophia pero isang kibit balikat na lang ang tugon sa kanyang natanggap mula kay Rafael na halos mapunit ang labi dahil sa ngisi niya. Halos ilang minuto na lumipas pero ang mga mata ni Sophia ay nanantili sa isang malaking family portrait sa harapan niya. Makikita dito kung gaano kasaya ang mag-asawang nakaupo sa isang sopa habang nasa likuran ang dalawa nilang anak, isang babae at isang lalaki. Nawari niya'y mga nasa 10 taong gulang pa lang. Ang ganda! Wala sarili niyang sambit habang pinagmamasdan ang babae na may maganda at matamis na ngiti sa mga labi nito. Nakasuot ito ng isang magarang saya habang may hawak na pamaypay sa kanang kamay. Ang lalaki naman sa tabi niya ay nakasuot ng itim na soksido na ternuhan. Isang itim na pidora hat at may tungkod na hawak sa kaliwa nitong kamay. Sa tindig pa lang, alam niyang makapangyarihan ang taong ito na animoy gagawin ang lahat para maprotektahan lang ang babae sa tabi niya, pati na rin ang 2 anak na nasa likuran nila. Ang ganda ba? Napalingon siya sa gilid na madinig ang isang boses. Si Arthur. Ito ba yung parents niya? Tanong ni Sophia. Tumango ito sa kaniya saka siya tinabihan. Iyan ang pinakabossing namin dito. Si Tito Alexander. Mukha lang siya nakakatakot pero mabait yan, kagaya ni boss. Talaga? Binalik ni Sophia ang tingin sa family portrait. Nasaan siya? Bakit parang di ko naman sila nakikita dito sa asyenda? Wala na sila. Matagal na. Kaswal itong sagot saka sinindihan ng isang stick ng sigarilyo na inilagay sa bibig niya. Si boss na lang ang natira saka yung kakambal niya. Wala nga lang siya dito pero bumibisita siya minsan. Kapag nakita tayo, tiyak na magkakasundo kayo. Pareho kayo ng ugali. Hindi alam ni Sophia kung isa itong papuri o panlalait. Pero ngumuti na lang siya at muling iginala ang mata sa ibang nakasabit na portrait sa pader. Karamihan sa mga painting hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin
dahil parang kailangan niya pang sumisid sa kilaliman para malaman ang kahulugan nito. Ano ba ang trabaho niyo dito? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sophia dahil kanina pa talagang gustong malaman ang katotohanan. Wala lang talaga siyang lakas ng loob itanong ito kay Rafael dahil natabunan ito ng pag-uusap nila tungkol sa deal kanina. Trabaho namin dito? Bakit mo na itanong? Takang tanong ni Arthur pero may kakaibang ngisi sa mukha nito. Bakit? Bawal ba malaman? Hindi ba't tinatawag niyong boss si Rafael Garcia? Ibig sabihin, siya ang namumuno sa inyo. Pero anong klaseng negosyo ang pinatatakbo nyo? Mahirap sagutin yan dahil masyadong malawak ang negosyong hawak namin. Anito, saka nagbuga ng usok ng sigarilyo mula sa kanyang bibig. Sakop namin lahat ng mga kumpanyang may mababangong pangalan. Sa gobyerno, meron din kaming hawak pero secret na lang kung ano yun. Bakit? Illegal ba ang ginagawa niyong negosyo? Labag ba yan sa batas kaya sinesikreto nyo? Paano magiging labag kung kami ang batas? Tanong pabalik ni Arthur na mas nagpagulo sa isip ng dalaga. Wala ako sa posisyon para magsalita. Pero mas mabuti na yung wala kang alam kung ayaw mong madawit ang pangalan mo sa magulong mundong pinasok mo. Isa ba kayo mga sindikato? Tila walang narinig si Sophia at ipinagpatuloy ang pagtatanong niya. Pumapatay ba kayo ng mga tao? Depende kung may mga tagalabas na manghihimasok. Kapwa sila napalingon sa likuran nang madinig ang isang pamilyar na boses. Si Rafael na kanina pang nakikinig sa usapan ng dalawa. Ang daming oras para itanong mo yan sa akin kanina. Bakit siya pang iniusisa mo tungkol sa bagay na ganyan? Napalunok siya ng laway bago iharap ang buong katawan kay Rafael. Sasabihin mo sa akin ang totoo kung magtatanong ako? Kung kaya ko, bakit naman hindi? Alam kong kaya mo, pero kung masikreto kang tao, malamang di mo sasagatin iyong ibang katanungan ko. Bakit parang pinangungunahan mo ako? Hindi kita pinangungunahan, Mr. Garcia. Sinasabi ko lang yung posibilidad na gawin mo kung sakaling magtanong ako. Sumili ang ngiti sa mukha ni Arthur dahil sa dalawang taong nagsasagutan sa harapan niya. Sumandal siya sa pader at pinapanood ang dalawa. Okay, sige. Gusto mong malaman ang totoo? May paghamon sa boses ni Rafael kaya mas lalo naging interesado kay Arthur ang senaryo na nakikita niya. Sasabihin nga ba nito ang tunay na mundong ginagalawan nila? Isa kaming uri ng organisasyon na nagpapatakbo ng mga iligal na aktibidad sa bansa. Otomatikong nawala ang ngisi sa mukha ni Arthur sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sinabi nga ng kanyang boss ang totoo sa dalaga. Lahat ng iligal na alam mo, isa kami sa humahawak noon. At para naman masagot ng isa sa mga tanong mo, hindi kami pumapatay ng inosenteng tao. Pero kapag kami ay naagrabyado, pasensyahan na lang. Sa madaling salita, isa kayong mga kriminal. Ani Sophia na makopirma na niya ang kanyang haka-haka. Masyado mong pinababango ang paliwanag. Hindi naman nun mababago kung ano kayo. Hindi ko pinababango ang paliwanag ko. Sinagot ko lang yung ilang tanong na alam na tumatakbo sa isip mo. Ani Rafael. At kung inaalala mo ang kaligtasan mo, huwag kang mag-alala dahil di ka madadamay dito. Labas ka. Walang gagalaw sa'yo. Pero oras na magsalita ka at makialam, parang ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong libingan. Hindi nakapagsalita si Sophia pero mababa ka sa mukha niya ang kaba at takot na pilit na nilalabanan niya para hindi ito makita ni Rafael. Siguraduhin mo lang na di ako madadamay sa inyo. Aniya sa bagitan ng malalim na paghinga. Oras na madawit ang pangalan ko sa anumang gulong pinapasok ninyo ay magsasalita ako laban sa inyo. Hindi na niya hinintay pa ang reaksyon ni Rafael dahil nagmarcha na siya paalis para pumanik sa itaas kung saan ang kanyang kwarto. Mabigat ang mga paan niya sa bawat hakbang, sabay tang ng hagdan. At sa mga sandaling ito, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Hindi siya ligtas sa mga kamay ng taong ito. Kinaumagahan, maagang gumayak si Rafael
para umalis ng hasyenda at puntahan ang isang importanteng tao. Abala ang kamay niya sa pagbubutonis ng kanyang itim na long sleeve, pero ang isip niya ay lumilipad dahil sa nangyari komprontasyon kahapon. Sa madaling salita, isa kayong mga kriminal. Masyado mong pinababango ang paliwanag. Hindi naman nun mababago kung ano kayo. Siguraduhin mo lang na di ako madadamay sa inyo. Oras na madawit ang pangalan ko sa kung anong gulong pinapasok ninyo, magsasalita ako laban sa inyo. Itinigil niya ang kanyang ginagawa nang mapansing hindi ayos ang pagkakabutonis niya. Nagpakawala siya ng malalim ng butong hininga bago ito tanggalin isa-isa. Hindi niya maiwasang humanga sa pinakikitang katapangan ng dalaga. Ramdam niya ang kaba nito kahapon, pero taliwas ito sa pinakikit na reaksyon ni Sophia. Para itong isang pusa na nagiging leon na lang bigla. Ibang klaseng babae. Wala sa sarili niyang sambit matapos niyang ayusin ang kanyang butones. Iniwan niyang hindi nakasara ang 3 butones sa bandang dibdib bago kinuhang itim na coat at saka isinuot. Na makontento sa itsura ay lumabas na siya ng kanyang silid at sinalubong si Adriel. "Boss, mukhang may problema tayo." Anito. Wala pa man tinutukay si Adriel, nakatunog na agad si Rafael, kaya agad siya naglakad sa pasilyo patungo sa kwarto ng dalaga. "Kanina ko pa kinakatok ang pinto. Walang sumasagot sa loob," ani Adriel. "Kuhanin mo yung susi dito. Bilisan mo." Utos ni Rafael, kaya kaagad bumaba si Adriel para kuhanin ang susi ng kwarto ni Sophia. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya, pero hinihiling niya na sana mali ang hinala niya. Kahit na malaki ang posibilidad na gawin nga ito ng dalaga. Tama nga ang kutob niya. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tagalabas. Dumating si Adriel, dala ang susi na agad namang ginamit para mabuksan ang pinto, at gaya ng inaasahan, walang tao sa loob ng kwarto. "Tawagin mo si Arthur. Ipakancel mo lahat ng appointment ko ngayong araw," utos ni Rafael saka umalis ng kwarto. "Roger that. Sabihin mo rin ang lahat na maghanda," habol ni Rafael bago tuluyang bumaba ang mga tao niya. "Hahanapin natin ang babaeng yun ngayon mismo, si Sophia." "Hi Papa, long time no see po." Nakangitim bati ni Sophia sa puntod ng kanyang ama. Inalis niya ang suot na sombrero upang paypayin ang sarili dahil sa init ng panahon at hindi na sikat ang araw sa gawin niya. Dahil apartment type ang estilo ng libingan ng kanyang ama. Walang pagpipilian si Sophia kundi ang tumayo lang sa harapan ng puntod. Sindihan ang dalang kandila at makipag-usap dito. Dikit-dikit halos ang mga libingan dito, kaya tuwing sasapit ang undas, hindi na siya nakakadalo dahil wala siyang pwesto. "Pa, sorry kung binugo ko na naman kayo. Wala ganun talaga. Mukhang pera ang anak nyo aniya habang inaalis ang mga tuyong dahon na nakalat sa puntod ng ama. "Ni isa sa mga promise ko, wala akong natupad. Magkakaroon nga ako ng bahay, pero hindi naman galing sa akin. Okay lang ba sa inyo yun, Pa?" Ang mga pagtapos ng kolehiyo ay isa sa mga gusto ng kanyang ama noong panahong nabubuhay pa ito. Ipinangako naman ni Sophia na gagawin niya yon, subalit hindi niya ito magawang tuparin dahil sa kanyang sitwasyon. Ilang oras pa ang tinigil ang pananatili ni Sophia sa puntod ng kanyang ama bago niya napagdesisyon ng umalis. Tumingin siya sa orasan. Tanghali na at kanina pang kumakalam ang sikmura niya. Hindi siya nakapag-almusal sa asyenda kanina dahil maaga siyang umalis para dalawin nga ang buntod ng ama. Hindi rin siya nagpaalam sa kahit sinong tao doon sapagkat para sa kanya hindi na yun kailangan pa. Kung wala namang pakialam sa kanya ang mga tao sa asyenda. Wala naman nagtangkang pumigil at magtanong sa kanya, kaya malaya siya nakalabas. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay may isang itim na kotse ang huminto sa gilid niya. Bumusina ito kaya tumigil siya upang lingunin ang pamilya ng sasakyan. Bumaba ang bintana sa backseat dahilan kaya nakita niya ang tao sa loob nito. Si Rafael Garcia. "Saan ka galing?" Bungad ditong tanong sa kaniya. "Diyan lang sa tabi.
Kaswal niyang sagot saka nilingon ang bintana upang panoorin ang dinadaanan nila. Sa susunod na aalis ka, matuto ka magpaalam. Hindi yung mawawala ka lang bigla. Napalingon si Sophia sa katabi niya. Bakit kailangan ko magpaalam sa inyo? Dahil nasa poder kita, sagot ni Rafael. Bigla na lang siya natahimik at di na nakipagtalo pa. Hanggang kailan kakapit si Sophia kung si Rafael Garcia ang taong tutulong sa kanya? Maging maayos kaya ang kanilang kasunduan o ito maging tulay para mapalapit sila sa isa't isa? Ano ang kahinatnan na kapalaran sa buhay ni Sophia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!